Ang mga manok sa preconditioning at maintenance ay magkakasama sa cord area. Tulad din sa ibang parte ng farm, dito ay maaaring makakuha ng sakit ang ating mga alaga sa pamamagitan ng hangin. O di kaya sa mga bagong dating na tao, manok, gamit o maging iba pang manok sa loob ng farm. Isa sa pangkaraniwang sakit ay ang sipon. Ano-ano ang klase ng sipon? Saan ito nakukuha at ano ang mabisang paraan para maiwasan ito? At ano ang tamang gamot para ito gumaling? LGI Ambulatory Clinic Sabong Vets. Ang segment na sasagot sa mga tanong nyo, mga barkadang sabongero. Gagabay at magtuturo ng makabagong sabong technology para maging champion ang inyong panabong. Magandang araw mga barkadang sabongero! Doc JBT po ang inyong sabong vet. Ngayong araw ay tatalakayin naman natin ang iba't ibang klaseng sipon dito sa cord area or maintenance area. Ang mga karaniwang sipon ng manok ay ang mga sumusunod. Una ay ang chronic respiratory disease o CRD o yung tinatawag nating halak na sipon. Pangalawa ay ang infectious coryza o yung pisik na sipon. At ang pangatlo ay ang kulog o tuyot na sipon. Ang una po nating tatalakayin ay ang chronic respiratory disease o CRD, ang halak na sipon. Ito po ay gawa ng microbiong Mycoplasma gallisepticum. Ito po ay mabilis kumalat ng dahil sa hangin. Minsan, kahit ang akala natin ay malusog ang manok, meron na pala itong mycoplasma o mikrobyo sa katawan. At lumalabas lamang ang sakit na ito pag na-stress ang manok. Tuloy, humihina ang resistensya ng manok at madaling dapuan ng ibang sakit tulad ng coli bacillosis, pasteurellosis at iba pang respiratory diseases. Malaking bagay ang pagbibigay ng 100% vitamin mineral sa ating manok panabong upang mapalakas ang resistensya laban sa chronic respiratory disease o CRD. Ang mga sintomas ng CRD ay ang pagpikit-pikit ng manok dahil sa foamy exudate na lumalabas sa mata nito. Pangalawa ay ang pagyuko ng manok na para bang mabigat ang ulo dahil sa namamagang sinuses. Pangatlo ay ang halak na sipon na may kasamang plema. Humihina din ang pagkain hanggang tuluyang mamayat ang manok. Ang una po nating gagawin sa paggagamot ng CRD ay aalsin natin ang sipon sa ilong at mata ng manok gamit ang tubig. Pagkatapos ay bibigyan natin ng mabisang gamot laban sa CRD o halak na sipon ang Doxilac tablet. Ang Doxilac ay doxycycline hydrochloride, isang mabisang antibiotiko na pumapatay ng Mycoplasma, E. coli at iba pang mikrobyo na pinagmumulan ng CRD. Subo lang ang Doxilac sa apektadong manok 3 hanggang 5 araw bago magpakain. 8 piso lang po ang gastos kada ulo para mailigtas ito sa chronic respiratory disease. Magtimpla rin ng 2 kutsaritang Pyristat powder sa 1 galong tubig at ipainom sa manok sa loob ng 3 araw. Ang isa pa pong klase ng sipon ay ang infectious coryza o ang pisik na sipon. Ito po ay gawa ng Haemophilus paragalinarum. Ang sintomas ng infectious coryza ay ang mga sumusunod. Pamamaga ng muka, malagkit at mabahong sipon na lumalabas sa ilong at mata, mahirap na paghinga at pisik na sipon. Ano naman ang paraan sa paggamot ng infectious coryza? Ang pinakamainam na gamot sa infectious coryza sa cord ay ang Trisulac tablet. Ang Trisulac ay mabisang kombinasyon ng sulfadiazine sodium, isang highly absorbable sulfa drug na safe at effective, na pinalakas ng antibacterial na trimethoprim. Subo lang sa manok ang isang tableta ng Trisulac sa 2 hanggang 3 araw bago magpakain. Dito, lalabas lamang na 8 piso ang ating gastos kada araw kada manok. Maaari din maghalo ng 2 kutsaritang Pyristat powder sa 1 galong tubig at ipainom sa manok sa loob ng 3 araw. Ang pangatlong klase ng sipon na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang tuyot na sipon o kulong na sipon. Bakit ba nagkakaroon nito at ano ang ating magagawa para magamot ito? Ang tuyot na sipon o kulong na sipon ay dala ng paiba-iba at sobrang init ng panahon. Dahil hindi pinapawisan ng manok at mahina ang kakayahang suminga, ang paglabas ng init ay dinadaan nito sa pag-inom, pag-ipot, paglublob sa malamig na lugar at paghingal. Dahil sa sobrang hingal,
ang manok ay naglalaway. Ang laway naman ay bumabara sa ilong at sa daluyang hangin, kaya hindi nakakalabas ang sipon. Paano natin malalaman kung ang manok ay may tuyot na sipon o kulong na sipon? Ang pinakaimportanteng sintomas ng tuyot o kulong na sipon ay ang dry rails, na nililikha dahil tuyot ang daanan ng hangin. Kung pakikinggan po natin ito sa stethoscope, ay parang hininga na may hika. Bukod dito, ang manok ay nanunuyo ang muka at mata. Ang tamang gamot dito ay Pyristat powder o solution. Tapos paliguan, magpurga at magbigay ng antimicrobial, kinabukasan ay dapat bigyan ng Pyristat powder o solution ang may sakit na manok. Maghalo ng 3 kutsaritang Pyristat powder o solution sa 1 galong tubig at ibigay ng diretso 4 na araw sa may sakit na manok. Dito, ang gastos natin ay mula 30 hanggang 35 pesos kada galon. Maaari din maghalo ng 2 kutsaritang Pyristat powder sa 1 galong tubig at ipainom sa mga manok sa loob ng 3 araw. Ang sipon ay pangkaraniwang sakit na madali naman nating gamutin kung maaagapan. Pero kung hindi, ito ay maaaring kumalat sa ating manukan. Sa susunod na episode ay pag-uusapan naman natin ang breeding. Hanggang sa muli, ako po si Doc JBT, ang inyong Sabong Vet!